Praise God. Truly, Jesus had overcome the world. Welcome nga pala kay Kwan, Tito Boots. Si Tito Boots yung Kwan, yung the artist behind the children's, yung mga sulat doon, siya yung gumawa doon. Tsaka si Kwan, Kuya Manuel. So, kumusta po ulit ang lahat? Kuya. Kuya. Praise. Praise. Kumusta po ulit ang lahat? Pwede ba nating bigyan ng clap offering ang ating Panginoon? Salamat po. Mag-pray muna tayo. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Father. Father God, muli patatagin po lagi ang aming faith. And thank you, Father God, for the grace na binigay mo, enabling grace sa bawat isa. Ma-encourage sa pumunta dito, Father God. And we ask, Father God, that you will open our hearts to the ministry of your word. In Jesus' name, amen. So, ang topic natin today is Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords. So, the ruler of the kings and the victorious one. Yun lang, the ruler of the kings and the victorious one. So, itong nasa screen natin ngayon, ito yung kinuha ko lang to sa, pinakita ko lang. Maliit kasi, ito yung Bahrain and somewhere sa baba ng Athens, kung nakikita nyo. Diyan tinapon na-exile, si John the Beloved. John the Beloved. So, ito siya, palaki ng palaki. Ito yung Patmos. So, ang Patmos noon ay parang open-air prison siya. Yung Patmos doon. Diyan na-exile si John the Beloved at John din ang Genesis ng Revelation. Dito sa tinatawag nilang Holy Cave of the Apocalypse. Diyan niya sinulat yung Revelation. Diyan nangyari yung Revelation. So the Genesis, ang umpisa ng Revelation. So itong area na ito ay heritage na siya ng UNESCO. So bale ito siya. Pinapakita ko lang sa inyo kasi ang point ko dito is yung isolation ni John the Beloved. So ito yung cave, medyo nabago na ito ngayon dahil na siguro na refurbish na. Dahil naging heritage na nga ito siya ngayon. So ito yon. So kung i-imagine niyo nung unang panahon, wala pang mga upuan, ganyan lang siya. Ito yung cave, nakita niyo yung natural na mga bato-bato. So, during the reign of Titus Flavius Domitius, ang mga believers noon, they face a great persecution. Kasi itong si Titus Flavius Domitianus, ang gusto niya is tawagin siyang Lord and God. Hindi lang siya emperor, pero gusto niyang tawagin siyang Lord and God. Yung mga believers noon, ayaw nilang tawagin yon na ganon si Domitianus. So, si John the Baptist naman, kaya siya na-exile, kasi gusto nilang patahimikin yung mga witness. Gusto nilang patahimikin yung mga witness ng ating Panginoon.
So that time, ah, nakaramdam ng panghihina yung mga believers. Iniisip nila na parang natatalo yung kingdom. Parang mas nananalo si Titus Flavius. Mas nananalo siya kaysa sa kingdom ng ating Panginoon. Kasi persecution nga eh. Matindi ang persecution nila na naranasan noon. It's either mag-compromise sila or mag-compromise sila, ibig sabihin, i-accept nila na Lord and God, yung si Titus Flavius, or pwede silang ma-exile or pwedeng mamatay. So, ganun katindi ang naranasan ng mga believers noon. Especially ang 7 churches. Madadaanan natin mamaya. So, yun. Ang Patmos na to ay hindi ganito. Hindi siya ganyan noon. Wala pang record noon eh. Pero isipin nyo na lang yung cave. Isipin nyo yung kuweba. At ikaw ay preso. Preso si John the Baptist. Kaya lang, ang sabi sa history, si John the Beloved Si John the Beloved ay nasa open air prison. Kasi sa time na ito, si John the Beloved is 90 years old. So according sa batas ng mga Romans, kung 80 years old ka na, matanda ka na para ilagay ka doon sa cage. So since 90 years old na siya, open lang. Tsaka itong Patmos na ito is parang, isipin niyo yung Alcatraz. Kaya lang ang Alcatraz merong building. Ito naman wala. Pero hindi ka makakatakas kasi island siya. At very rugged daw. Very rugged ang terrain. Maliban sa very rugged ang terrain, matindi pa yung temperature. So, ang Patmos Island ay ginawang open-air prison noon ng mga Romans. So, ano ba ang relevance nito? Minsan, yung isolation natin is nagiging divine appointment. Kung hindi na-isolate si John the Baptist, malamang, okay, kayang gawin ng Panginoon ang revelation kahit saan. Pero minsan nga, kung naalala niyo yung preaching ko, the fulfillment of the promise, minsan, pag nangangailangan ka, dyan dumadating yung promise ng ating Panginoon. So, si Moses, si Elijah, si Ezekiel, si Moses nasa desierto, si Elijah nasa cave, si Ezekiel naman nasa foreign land and captivity. Pero dito sa mga panahong ito, dito nangusap ang ating Panginoon sa kanila. Merong divine appointment during the isolation. So kung maalala niyo yung preaching ni Sister Myla, so itong nangyayari ngayon, anong sabi niya? What if it's not chaos but alignment? What if, actually nung later part nung preaching niya, sinabi niya na tinanggal niya yung if. So, not chaos but alignment, not shaking but positioning. Not unknown but a fulfillment of God's plan. So ano pa sabi niya? Hindi ba tayo na masaya na nagkakagyera? Hindi ba? Pinaliwanag niya na hindi masaya dahil may namamatay, pero masaya tayo dahil na-fulfill yung nakasulat. Ibig sabihin, totoo. Totoo yung nakasulat sa ating Bible. So kung hindi nangyayari yung mga nakasulat sa Bible, there will be wars, rumor of wars, mga ganon, in this world you will have trouble. So means, kung hindi nangyayari yung ganon, hindi totoo yung Bible natin. So kailangan, lahat ng nakasulat doon is
mangyayari talaga. So, may mga bagay-bagay sa political world that would make our hearts fear. There are things out in there in the economic climate that would make our hearts fear. So, kung titingnan natin yung days ahead, hindi ngayon, days ahead, saan mga nangyayari ngayon? Di ba ang nangyayari sa politika, sa mundo ng politika, kung ano yung nangyayari, nagkakaroon tayo ng fear. Economic climate, yung pagsara ng Strait of Hormuz, nagkakaroon tayo ng fear. Pero, as we look to the days ahead, we should not be afraid. We should not be afraid. Bakit? God is with us. Lagi nandyan na ngayon ang Panginoon. Kaya minsan, pagka natatakot tayo, kumakapit tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman natin dapat kakapitan. Gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman natin dapat gawin dahil sa sobrang takot. Tingnan niyo itong sakwan. Mark 5:35, nagkamali yata. Matthew. Mark 5:35-36. So, sabi dito, while he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." So, ang kwento na ito ay yung ruler ng synagogue in-invite si Jesus na pumunta sa bahay nila para pagalingin yung anak niya. Kaya lang, on his way, maraming interruption. Yung woman with the blood, and sabi nung kaya medyo na-late si Jesus. Pero actually, kung sa Bible study, pagka pinag-aralan niyo yun, na pag-aralan namin sa Muharraq Bible Study, John Bible Study. So, merong reason kung bakit na-delay yung pagpunta ni Jesus. So, ano ang news na sinabi? Patay na yung anak. Huwag niyo nang i-bother yung master. So, sabi ni Jesus, anong sabi niya? Do not fear. Do not fear. Only believe. So, baliktad ito. Matthew 1:20. Ha? Tama din yung kanina. Ito, Mark 35-36 ito. Yung kay Joseph, sabi ng angel, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit." So, nakita nyo naman kung si Joseph, dapat maging masaya siya. Isipin nyo, si Mary, pinagbubuntis niya yung King of Kings, Lord of Lords. Kaya lang, si Joseph, nung tiningnan niya ang days ahead, hindi siya sure uncertain siya kung anong mangyari. Kagaya natin ngayon, hindi tayo sure, uncertain tayo kung anong mangyari. Kaya, natatakot tayo. Pero sabi ng angel, do not fear to take Mary as your wife. Minsan sa buhay natin, nandoon na tayo sa destiny natin eh. Kaya lang natatakot tayo kasi hindi nga natin alam. Hindi natin alam. Nandoon na tayo sa pintuan ng ating destiny pero hindi tayo pumapasok kasi hindi natin alam. Mamaya malalaman natin.
So, ano ba ang reason ng fear? Ano ang reason ng fear? Often, the reason for our fear is based on the revelation what we have of Jesus. So today, i-recognize natin si Jesus as King of Kings, Lord of Lords, and the victorious one. So ano ba ang revelation natin sa ating Panginoong Jesus? Ano ba ang revelation natin? Is it a baby in a manger? Pag ang revelation nyo kay Jesus is just a baby in a manger, for sure magkakaroon talaga kayo ng fear in days ahead. Bakit? Kaya ka bang alagaan ng bata? Or ikaw ang mag-aalaga sa bata? Logic. Walang promises. Bata pa ang Panginoon. Or, is Jesus still hanging on the cross? So, suffering Messiah, yes, Jesus is the suffering Messiah, but that was before. So, kung ang revelation natin, si Jesus is still on the cross, means wala pa yung tetelestai. It is not yet done. Kung ano man yung mga prophecy na sinabi, last preaching ni Sister Myla, done, fulfilled, paid in full, ay hindi mangyayari yun. So, pero, kung titingnan natin si Jesus as the risen Savior, the King of Kings, Lord of Lords, ito dapat ang pananaw natin sa ating Panginoon. Ito dapat ang revelation natin kay Jesus, who is Jesus today. Dapat ito ang pinanghahawakan natin. The risen Savior, the King of Kings, Lord of Lords. So, pag ganun ang revelation natin sa Panginoon, when you begin to listen to His promises take on a whole new meaning. Bakit? Kasi hindi na siya bata na nagbigay ng promise. Hindi na siya yung suffering Savior on the cross, making those promise. Pero sinong nagpa-promise sa atin? King of Kings, Lord of Lords. Yun yung nagbibigay ng promise sa atin. Yung nagbigay ng mga promises, sino siya ngayon? He's King of Kings and Lord of Lords. Mamaya, papaliwanag natin ng maayos siya. Revelations 4:1-16. John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from Him, who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before His throne. Verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings on earth. To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood, and made us a kingdom, priest to His God, and Father, to Him glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all tribes of the earth will wail on account of Him. Even so, Amen. Verse 8, nabanggit sa kanta kanina, I am the Alpha and Omega, says the Lord. This is Sister Myla, who is and who was and who is to come, the Almighty. I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom and the patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos. Yun yung pinakita ko kanina, yung Patmos,
on account of the word of God and the testimony of Jesus. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, saying, "Write what you see in the book and send it to the 7 churches." Yung revelation na ito ay galing sa King of Kings, Lord of Lords. Yun yung binanggit natin kanina na yung napipersecute yung 7 churches. Send it to the 7 churches, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamon, to Thyatira, and to Sardis, to Philadelphia and Laodicea. Then I turned to see the voice that was speaking to me. And on turning, I saw 7 gold lampstands. Verse 13, and in the midst of the lampstand, one like a son of a man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. So God began to give revelation to John the Beloved. Ang sinasabi dito ng Panginoon, John, ito ako ngayon. Ito ako. Ito ako ngayon. Ito yung kailangan mong sabihin sa 7 churches kung sino ako ngayon. Kasi during the time of persecution, kahit sa atin nangyayari ito, if we are fighting spiritually, kung meron tayong battle spiritually, it always affect our first love, which is Jesus Christ. So yun, yung binasa natin sa Revelation 1:4-16, ang gustong ipaabot ng ating Panginoon is, John, i-spread mo sa 7 churches kung sino ako ngayon. Kasi di ba yung kwento nga, yung sa story nga kanina, nawawala ng faith yung mga believers dahil sa persecution. So iniisip nila na parang memory na lang ang Panginoon. Parang hindi totoo yung mga promise niya. Mas iniisip nila na parang nananalo yung si Titus Flavius. Pero ang totoo, ang ating Panginoon ay during His ascension, nandoon siya sa sa right hand of God the Father. So, who is Jesus today? Who is Jesus today? Revelations 1-5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth, to him who loves us and has freed us from our sins by His blood. So si Jesus Christ is the ruler of the kings on earth. Siya ang ruler. So ibig sabihin, kung natanggap itong message na ito ng mga believers, ruler siya ni Titus Flavius. Kahit masama itong tao na ito, si Titus Flavius, kasi gusto niyang, hindi lang tax ang gusto niya kundi gusto niyang tawagin talaga siyang God, Lord and God. Yun ang gusto niyang maging title niya. Hindi lang yung pagiging kung ano man siya, pero gusto niyang maging Lord and God. So, Jesus is above everyone. Revelations 15, verse 3. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and amazing are your deeds, O Lord God, the Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations. Referring to Jesus Christ. Revelation 19:16. On his robe and on his thigh, he has a name written,
King of Kings, Lord of Lords. So ito yung revelation ng Panginoon. Ito yung revelation kung sino si Jesus now. Hindi future, now. Kung sino si Jesus now. Yan yung revelation. Kailangan nating maintindihan na si Jesus is sovereignly rules this world today. He raises and He puts down. Ano ba ibig sabihin ng kwan? He raise up and He puts down. So, He raised up and He puts down. It is a declaration of God's absolute sovereignty over history, nations, and human circumstance. So, it expressed biblically na si Jesus is the ultimate authority. Siya yung nagdetermine kung babagsak ang isang leader, babagsak ang isang empire. Tayo, siya yung nagdetermine kung bibigyan niya tayo, i-prosper niya tayo. Siya lahat. So sa nangyayari ngayon, sino ang ruler ng mundo? Sino ang ruler ng kwan? Sino yon? Sina Ayatollah. Supreme leader. Sino ang ruler ng supreme leader? Jesus Christ. Sino ang ruler ng king ng kwan? Bahrain. Sino ang ruler? Jesus Christ. Mamaya ipaliwanag natin ulit. Psalm 75:6. For no one on earth from east to west or even from the wilderness should raise a defiant fist. It is God alone who judges. He decides who will rise and who will fall. Daniel 2:21. He removes kings and set up other kings. Isipin nyo, ang authority ng Panginoon sa mundong ito. He removes kings and set up other kings. 1 Samuel 2:7. He brings some down and lift others up. So, minsan sa buhay natin, pagka iniisip natin yung problema ng ating Panginoon, iniisip natin na kailangan meron akong gagawin. Kailangan meron akong gagawin. Pero, kailangan nating maniwala sa sovereignty ng ating Panginoon na si Jesus is Lord of Lords, King of Kings. Siya yung nagre-raise at nagpapabagsak. Kung merong problema sa nations, si Jesus ang magro-rule dyan. So, meron ba kayong kwan? Nanonotice minsan na merong mga churches na kwan na hindi sumasali sa politika. Merong mga pastor na hindi sumasali sa politika. Although ang mga members gustong sumali, Pastor, mag-demonstrate tayo, kailangan to ng kwan, ng Pilipinas. Pero sabi ng pastor, no. Bakit? Yan. Yung job ng Panginoon yan, it's Jesus' job to rule the world. Hindi natin job yon. Ang job natin is to spread the gospel. Mag-evangelize tayo. Ang job natin is sa puso ng tao. Share natin yung gospel. Hindi natin na job to rule the world. Mamaya sa Isaiah, ipaliwanag ko kung bakit. Yung nation ay nasa shoulder ng ating Panginoon. Hindi natin trabaho na mag-rule the world. It's Jesus' job. Sino dito ang mga sumasali sa politika? Facebook. Sumasali sa Maki, baka. Hindi natin kailangan gawin yan. So, bakit nga ba tayo natatakot sa days ahead? Kailangan nating mag-trust sa ating Panginoon. Bakit? Bakit ulit? Jesus is the
King of kings, Lord of lords, to rule and reign in the world. So again, sino nga ulit ang Panginoon? He's President of the presidents. He's Lord of lords right now. So relax lang tayo. Who He is today? He's the ruler of the kings of the earth. He's the ruler of the president of the earth. Siya ang ruler ng congressman. Siya ang ruler ng senador. Siya ang ruler ng parliament. Siya ang ruler ng diktador. Siya ang ruler ng lahat ng ruler ng mundong ito. Yan ang ating Panginoon. Siya yung nagdi-decide kasi ang sovereignty ng ating Panginoon sa mundong ito is absolute. Hindi partial, absolute ang sovereignty ng ating Panginoon sa mundong ito. The government of this world is in His shoulder. For unto us, Isaiah 9:6, King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dito, niremind tayo ni Isaiah that the government is not in our shoulder. It is on His. Ang gobyerno nasa balikat ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang nagbibear ng bigat ng kung anumang nangyayari sa nation. Ang job natin is not to govern, it is Jesus' job. Our job is not to govern the world, but trust to the one who does. Kailangan natin magtiwala. Ano yung kanina? Don't fear, just believe. Kung ano man yung nababalitaan natin, don't fear. Jesus is in control. Ang problema nga, kung hindi na-reveal sa atin ito, kung sino talaga ang Panginoon, ngayong time na ito, sino ang Panginoon? He's the President of the President, King of Kings, President of the Congressman, ruler of the Congressman, ruler of the Barangay Captain. So balikan natin yung 15th anniversary natin. Who is Jesus to you? 15th anniversary. Dapat dito pa lang na-reveal na eh. So Matthew 16:13-16, hinahanap ko yung preaching ni Pastor Al, wala. Hindi ko alam kung bakit. Hindi nakasave. Who is Jesus to you? So meron tayong tarp dyan sa may speaker. Sinulat natin yung revelation natin sa ating Panginoon. Special mention kay Kuya Roger. My King, Lord, and my God. Ito ang una nakita ko. So, sinulat natin dyan yung revelation ng ating Panginoon. So, ito yung sa invitation na ginawa ni Kuya Paul. King of Kings, Savior, the great I am, Prince of Peace, Jesus Christ, Redeemer, Bread of Life, Wonderful Counselor, Lord of Lords. Sa John 4:22, I think nakasama ito sa preaching ni Pastor Al. So, sabi dito sa John 4:22 ESV, you worship what you do not know, we worship what we know. For salvation is from the Jews. Salvation is from the Jews means everything that is written in the Old Testament is pointing to Jesus. So, sinabi ito sa Samaritan woman. Question. If we worship what we know, does your life reflect
that you truly know the one who is the King of Kings, Lord of Lords? 3 years ago pa ito, ang revelation, who is Jesus? Actually, kumbaga na detailed revelation. Sa John 4:22, sabi dito, you worship what you do not know, we worship what we know. So kung kilala natin ang Panginoon at wino-worship natin siya, nagre-reflect ba ito sa buhay natin? Sa ngayon, if we know Him as the King of Kings and the Lord of Lords, why do the high things and the strongholds of this world still hold the power over our heart? Bakit nga ba? Every high thing must come down, every stronghold must be broken. During that time, ang high things is, ano lang to, parang description. Ang high things during that time, nung persecution, is yung si Titus Flavius. Every high things must come down. Babagsak ng Panginoon yun. So, basahin natin ito. Yung news ba sa Strait of Hormuz at yung missile strike, mas nafe-feel mo na ito ang totoo, more than the throne of Jesus? If so, that is a high thing that must come down. Kung mas nafe-feel natin yung missile, kaysa sa revelation natin, who is Jesus today, then ibagsak niyo yung high thing na yan. Bagsak natin yung high thing na yan. Wala tayong problema, meron din kasing wisdom sa Proverbs that a prudence is danger. A prudence is danger. And umiiwas siya. Di ko na isulat, naalala ko lang. Pero minsan, kailangan din nating tumayo as a light. Kailangan maging light tayo sa mga nanghihina nating kapatiran. Walang tama at maling sagot. So, number 2, na-topic na natin yung King of Kings, Lord of Lords. So, number 2, who is Jesus today? The victorious one. Victory. Colossians 3:1. So, maraming why, how, itong susunod na mga bakit siya naging victorious, how. Colossians 3:1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Nasaan si Jesus? Nasa right hand ng ating Panginoon. Yung right hand is the sovereign ruling hand. It is where the authority flows from. It's the greatest position of power. Si Jesus Christ nakaupo sa right hand ng God the Father. So, makikita natin dito sa Revelations 5:1-5. Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll written on the back, sealed with 7 seals. So, ang scroll na to is yun yung scroll of judgment that unfolds the great tribulation. So, when it's time for God to judge the world, makikita natin ang involvement ng ating Panginoon, Jesus Christ. Si Jesus Christ ay binigyan ng responsibility to judge the world. So, medyo mahaba to. Bakit? Bakit kay Jesus binigay ang responsibility to judge the world? Ito na lang, i-shortcut natin yung one. Because He has conquered. NLT. But one of the 24 elders said to me, "Stop weeping. Look at the lion of the lion of the tribe of Judah, the heir to David's throne
has won the victory. So Jesus won the victory. He is worthy to open the scroll and its 7 seals. So, why was Jesus chosen to judge? Because, number one, he has won the victory. He shed his blood on the cross. He broke the power of sin and the death of mankind. He brought about the change of life for the people in this world. He brought about a change for the creation of this world. He conquered the power of sin and death. He conquered Satan and all of his demonic armies. So he has the right now to stand in the judgment and open the scroll. So how did Jesus become the victorious one? Actually, dapat alam na natin ito. How did Jesus become the victorious one? John 16:33, I have overcome the world. Jesus overcome, Jesus over all the world. Kinanta din natin kanina. 1 Corinthians 15:57, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya nagbigay ng victory through our Lord Jesus Christ. Revelations 5:5, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David has triumphed. He is the Lion of Judah. Colossians 2:15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing them over the cross. So, triumph over spiritual powers. Yan yung one. Yan yung reason. So, why was Jesus considered worthy to open the scroll, to begin the judgment? Revelations 5:6, I saw a lamb standing as though it has been slain. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. So, Revelations 5:12-13, worthy is the Lamb who was slain. 13, and I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth and the sea, and all that is in them, saying, to him who sits on the throne and the Lamb, be blessings and honor and glory and might forever and ever. So, bakit nga ba worthy ang ating Panginoon? Ibig sabihin, siya ang magja-judge. Bakit nga ba worthy ang ating Panginoon to open the scroll? Sinabi natin kanina, yun yung scroll of judgment. Bakit nga ba? Why He is the one who is worthy to bring judgment upon this world? Because of what He did. Alam natin ang ginawa ng Panginoon. Because of His sacrifice to give men a way to forgiveness. Because God does not want any to perish, but to all to come to a knowledge of the truth because of what He did and His great sacrifice. Yan ang reason kung bakit worthy ang Panginoon to bring judgment, because He gave everybody the way out. So, tandaan natin during Bible times, when Jesus walked in this earth, so madalas niyang sinasabi na, I will suffer and die and be raised again on the third day. So, lagi niya yung sinasabi sa ating Panginoon. John 19:30, when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. And He bowed His head and gave up His spirit. So, mostly ito na paliwanag na ni Sister Myla.
last uh, last last service. So, nung sinabi ni Jesus na it is finished, tapos He gave us His Spirit, hindi ito yung may 1 minute pa o 3 minutes. Matik nung sinabi ng Panginoon na it is finished and He gave us His Spirit. Alam nyo kasi yung cross, yan yung isa sa brutal na punishment. Kasi pinipilit nilang matagal kang mamatay, pero naghihirap ka. Kasi habang nakahang ka, yung gravity, hanggang mawawalad ka hanggang masasarado yung, hindi sa pay ng mga pako, kundi mawawalan ka ng hininga. So kung magaan ka, mas matagal kang mamatay sa cross. Kasi ganun eh. So si Jesus, nung sinabi niyang, it is finished, wala na. Matik, walang kwan. So, when Jesus said, it is finished, Father, into thy hands I commit my spirit, and He left His body. Everything changed. Everything changed. The world has changed. Nung time na yon, nung naghihirap ang ating Panginoon, si Satan is nakangisi. Akala niya mananalo na siya. Pero, on that cross, nung sinabi ng ating Panginoon na it is finished, and He left His body, biglang nagbago. Nabago lahat. The entire satanic realm instantly changed. They went from kasiyahan, mocking, to defeat. Nung sinabi ng Panginoon na, it is finished, tetelestai, paid in full. Ano ang binayaran? Kasalanan ng... So, Colossians 2:15-16. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them. So, doon sa cross ng Kalbaryo, that is where He won the victory. At that cross, doon niya na-defeat si Satan. At that cross, He defeated sin. And He left His body and went in the spirit realm. It's over. Tetelestai, paid in full. So, from that point, tandaan natin, from that day forward, kailangan natin maintindihan na everything has changed. Kaya, kailangan hindi tayo namumuhay sa fear. Ephesians 1:22. And He put all things under His feet. 1 Corinthians 15:27. God has put all things in subjection under His feet. Hebrews 2:8. In subjection under His feet. So everything submits to Jesus. So, again, ang question, why are we afraid in the days to come, in the days ahead? Why are we afraid? Di ba defeated na? Ang demonic armies were already defeated. During the cross, nang nagkaroon ng victory ang ating Panginoon, at sinabing dito na delayed their weapons. So, sa ngayon, wala nang magagawa sa inyo ang demonyo. Walang magagawa sa inyo, sa bawat isa sa atin, ang demonyo. Ano lang bang magagawa niya? Anong naiwan sa kanya?
lies and deceit. Pero wala silang weapon. Siguro noon, before the cross, meron silang weapon. Kaya kayang-kaya nila tayong saktan. Pero after the cross, weaponless na sila. Isinuko na nila yung weapon nila sa ating Panginoon. The weapons have been taken away. So, ang question is, why are we afraid? Kasi minsan iniisip natin, gawa ng demonyo itong kwan eh. Siguro dahil ang demonyo nga is, ang kaya lang nilang gawin is lies and deceit, bumulong. Yan lang ang kayang gawin ng demonyo ngayon. Ang bumulong sa atin. Pero yung physically na sasaktan tayo, no. Wala nang weapon ang demonyo ngayon. And during that cross nga, again, why are we afraid? During sa cross, why are we afraid? What happened to that cross? Jesus has won the victory. Secondly, lapit na, wait. Secondly, 2 Corinthians 4:4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. We know, yes, we know that Satan still is the God of this world. Alam natin na si Satan, kino-confuse niya yung utak ng mga tao. He blinds their minds. Yeah, alam natin yan. Alam natin. 1 John 5:19, we know that we are from God, and the world lies in the power of the evil one. The whole world, lahat ng dito, lies under the power of the evil one. Isda, hayop, tao, lies in the power of the evil one. Itong mundong ito lies in the power of the evil one. Pero, tandaan natin to. Pero, itong mundong ito lies in the power of the evil one. Pero, 1 John 5:20, anong sabi dito? And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true, and we are in Him. We are in Him. We are in Christ. We are in Christ. We are in Christ. So, we are fighting from victory, not to victory. Kasi victorious na tayo eh. We are fighting from victory, not to victory. So, if you are in Christ, nasaan si Satan? If you are in Christ, nasaan si Satan? Sinabi natin kanina, Ephesians 1:22, and he put all things, tingnan ko kung nandito. If you are in Christ and Satan is under his feet, under Christ's feet, who's under your feet? Oh. Kaya wag tayong matakot sa kwan. So why does fear fill your heart? Ito pa. Not only na yung si Satan is nasa ating feet, John 5:18-19. And the evil one, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning, but he who was born of God protects him, and the evil one does not touch him. The evil one does not touch him. We know that we are from God and the whole world lies in the power of the evil one. Pero, anong sabi dito? The evil one does not
touch Him. So, hindi tayo kayang galawin ng demonyo. So, ang question, if Jesus is, that question, if Jesus is victorious and Satan is under our feet in Christ, and if we are untouchable, then why do we still experience sickness and disease? Is the devil not the one inflicting this upon us? Bakit nga ba sinasabi, victorious tayo pero bakit tayo nagkakasakit? Bakit ba tayo nagkakasakit? Kung victorious tayo, bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakaroon ng cancer? Kakaroon ng ubo? Eh, victorious naman. Because we live in a fallen world. At itong katawan natin is a corruptible body. Corruptible body itong ating katawan. So that's why sa three dimension of God's redemptive work, pinaliwanag din ni Sister Myla sa number 3, victory, justification, sanctification, glorification. So number 1, justification. We are justified as if we never sinned. Sanctification, living a holy life, like Christ-like. Itong glorification, ito yung ma-receive natin yung glorified body. Ito yung sinasabi na wala na tayong sakit. Kasi yung glorified body, incorruptible yon. Pero ngayon, sa ngayon, ang body natin na ito is corruptible. The moment we were born, we already start dying. Nagdidecay na. Although victorious tayo, pero itong katawan natin na ito is corruptible. Minsan, iniisip natin, siguro may demon na ganito, may demon na naglalakad, lalagyan ng cancer si bro ganito, lalagyan ng cancer si bro ganito, lalagyan ng cancer si bro ganito. No. Anong sabi kanina? The evil one does not touch him, does not touch you. Minsan nagkakaroon tayo ng wrong impression because mali yung pagkakaintindi natin. So, malinaw na sinabi dito na the evil one cannot touch you. And basta wag nating isipin na ang demonyo is nagkakasakit tayo dahil sa gawa ng demonyo. Hindi. Siguro hindi ka natulog kaya kinabukasan nag-collapse ka sa jogging. Yun eh. Kailangan natin ng wisdom minsan. Eh, sabi na nga nasaan si ate? Si ate. Sabi ng kakanta, kumain ng ice cream. Oh. Tapos namaos. Eh di, paano yan? Kilala niyo yun? Baskin Robbins. Kumain kasi ng iglo. So why do people get cancer? Because we live in a fallen world with a corruptible bodies. Ang katawan natin is corruptible. Corinthians 15:53, for this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. NLT. Sabi dito. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Yun yung glorified body. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. So, very clear dito si Apostle Paul. So, yun yung sinabi natin kanina na this body is corruptible. So, the moment we were born, nagdidecay na siya. The moment na nag-born, na isinilang tayo sa mundong ito, our bodies start to decay. Pero hindi natin pwedeng isisi lahat sa demon, kung ano yung mga sakit natin na nangyayari. Huwag nating gawing ingrande
Ang demon, he was beaten. Beaten siya sa cross. Beaten siya. The moment na nagsabi ang ating Panginoon, it is finished, wala na, suko na. Suko na. Suko na ang mga tetelestai, paid in full. Suko na ang mga demonyo. So, basta tandaan natin na Jesus won the victory. So again, I ask, why are we afraid? Romans 8:35. Siguro alam na natin lahat ito, kapupos lang yata yun ni Sister, Susan sa John. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or danger, sword, as it is written. For your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. 37, no, in all these things we are more than conquerors. Through Him who loved us, through in Christ. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So, ano yung mga bagay-bagay na yon? Tribulation, you are more than conqueror. Distress, we are more than conquerors. Persecution, we are more than conquerors. Famine, we are more than conquerors. Nakedness, we are more than conquerors. Danger, we are more than conqueror. Sword, we are more than conqueror. Missile, I don't know. We are more than, of course, we are more than conquerors through Him who loved us. So again, Jesus won the victory. He is victorious. You belong to Him. So if we belong to Christ, in Christ we are also victorious. Teka. I-shortcut ko na lang at basahin na lang natin. Jude 24:25. Now to Him who is able to keep you from stumbling. So, God is able to keep you from falling. Lagi kang hinahawakan ng ating Panginoon para huwag kang mahulog. Sa Kanya, makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at pakakapagpaharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. 1 Peter 1:5. By God's power are being guarded. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation. We are guarded. John 10:28-29, no one will snatch them out from my hand. So, minsan bakit kailangan nating mag-worry? Kailangan nating mag-worry sa mga gawa ng kalaban. No one can snatch us. John 17:15. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Ito yung prayer ng Panginoon sa atin. Father, keep them from the evil one. So, as we walk through these uncertain days, bakit nga ba tayo natatakot? When God is with us. Again, Jesus is the ruler of the kings of the earth. So, why worry about politics?
What about hard times? We are more than conqueror. Sinabi na kanina. Why are you worried about the devil? Minsan, pagka merong nangyayaring masama sa atin, sisi ka agad sa devil. Sinabi na nga na wala siyang power. Ginulpi na siya. Ginulpi na siya. He was beaten. Nung sinabi ng ating Panginoon na it is finished. Before sinabi ng Panginoon na it is finished, patawa-tawa siya. Akala niya nananalo siya. Pero nung sinabi ng ating Panginoon na it is finished, ayun, sa spiritual realm, na-disarmahan sila, pinarada pa sila. So, minsan sabi, the devil put cancer on me. No, he didn't. Alam natin ang reason kung bakit nagkakaroon ng sakit ang tao. Because it is the fallen nature of the human body. We are in a fallen world, so lahat ng nandito is fallen. Pero tandaan natin, Jesus is our healer. Siya ang healer natin. Paano pagka magkaroon ng financial chaos? God is our provider. So why we worry? Tapos minsan iniisip natin na, baka ma-persecute ako sa office ko. Yes, it will happen. Pero nagbubukas ang Panginoon ng mga pintuan na na walang tao na pwedeng magsara. What will happen will happen. Kung ano yung mangyayari talaga yan. Kagaya nga nung sinabi, hindi ba tayo natutuwa sa giyerang ito? Pero of course sa mga namamatayan, hindi yon ang ibig kong sabihin. Pinaliwanag na yun ni Sister Myla dati. What will be, but God is with us. Whatever comes, God is with you. Naalala niyo to? Last preaching? Kaya lang hindi ako marunong nung gumagalaw eh. So pag nakafocus kayo sa green, isipin niyo yung green as God, as Jesus Christ. So yung mga dilaw is yung mga kung ano-anong mga gumugulo sa inyong isip. Pag nakatutok, umiikot kasi yan eh. Crookes effect. So pagka nakatutok ka sa green, nawawala yung yellow dot. So, at some point, you need to stop looking at your fears and start looking at Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, and the victorious one. So I hope na-absorb natin kung sino si Jesus ngayon. Kung sino siya ngayon. Jesus is Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords. Lagi na tayong pinaalalahanan ng ito dapat yung revelation natin sa Panginoon. So yung mga nangyari sa nation, hayaan natin yon. Nasa balikat ng Panginoon ang gobyerno ng kada nasyon. So yun lang po, dito tayo magtatapos. Salamat po sa pakikinig. And pwede ba natin bigyan ng clap offering ulit ang ating Panginoon? Father, salamat po muli sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father God, for the revelation. We ask, Father God, that you will continue to impress sa puso namin, sa mga nakarinig, Father God, kung sino ka sa present time, Father God. Lord, we acknowledge na ikaw ang King of Kings, ikaw ang aming Lord of Lords, and we acknowledge, Father God, recognize na ikaw ang victorious one. Lord, tulungan mo po kami na bantayan ang aming puso, huwag matakot, and we ask, Father God, that you will protect us always. Bless us, Father. Let your hands be upon us and increase our border. Salamat po, Father. In Jesus' name, amen.